Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa palagi ninyong pagsuporta sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagtaka ang leader kung ito pa ba ang parehong Mui na kilala nito. Dati daw, si Mui ay isang inosenteng bata na hindi kailanman nagsasalita ng masama tungkol sa kahit sino. Hindi niya maintindihan kung paano nagbago ang ugali nito. Iniisip niya kung epekto ba ito ng pagsalakay ng Black Knight Palace, o kung may kinikimkim itong sama ng loob dahil siya lang ang nakaligtas. Posible rin na pinaparusahan ni Mui ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang guro, ng mga elders, at ng unang henerasyon ng mga disipulo. Para kay Baekgyu, kailangan niyang sabihin sa bata na hindi niya kasalanan ang nangyari. Ngunit sinabi sa kanya na alam na ito ng lahat, nagulat siya at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag nito na alam na ng lahat ng second-generation disciples ang six-fold combo sword technique, dahil ito ang unang itinuturo sa kanila sa Mount Wasek. Pero kung ikukumpara ang dati nilang kakayahan sa ngayon, mas lumala pa daw ang kanilang galaw. Hindi ito maintindihan ni Baekgyu at nakapagtataka na kahit matagal na silang nagsasanay, tila humihina pa ang kanilang teknik. Kaya tinanong niya si Mui kung bakit ito nangyari. Ipinaliwanag ni Mui na bawat sekta at angkan sa Murim ay may sariling paniniwala at ideolohiya, at ang mga paniniwalang ito ay nakikita sa kanilang martial arts. Ibig sabihin, ang isang martial art ay hindi lang galaw, ito ay representasyon ng kanilang pananaw sa mundo ng martial arts. Dahil dito, ang pag-aaral ng martial arts ay hindi lang pagsasanay ng katawan, kailangan din daw nitong maunawaan ang prinsipyo at ideolohiya sa likod ng kanilang natutunan. Napansin ni Baekgyu na kalmado at malinaw magsalita si Mui, hindi niya maiwasang maalala si Hyunjo. Ipinaliwanag ni Mui na ang mga second-generation disciples ay masyadong nakatuon sa pagpapabulaklak ng plum blossom. Hindi ito mali, pero kulang ito para kay Mui. Ayon sa kanya, ang tunay na layunin ng martial arts ay hindi ang makuha ang isang teknik, kundi ang mahalaga ay ang patuloy na pagsasanay upang maunawaan ang ideolohiya at maisabuhay ito araw-araw. Tinanong ng leader kung ano daw ang sa tingin nito ang kulang. Sinabi ni Mui na kailangan daw nitong tulungang silang mamulat na ang plum blossom ay hindi ang katapusan. Naisip ni Baekgyu na tila nakikita niya si Hyunjo kay Mui at ang mga pagkakatulad nito. Hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa paraan ng kanyang pag-iisip. Sinabi niya kay Mui na hindi dapat pilitin ang sarili para lang mamulaklak ang plum blossom, kundi kusang lalabas ito habang patuloy ang pagsasanay. Pinuri niya si Mui at tinanong kung ano ang plano nito. Sinabi ni Mui na tutulungan niya ang mga disipulo sa kanilang training, ngunit nais malaman ni Baekgyu kung ano talaga ang landas na tatahakin nito. Hindi agad nakasagot si Mui. Habang pinag-aaralan niya ang martial arts ng sekta, napansin niyang mahusay ang mga ito, pero may ilang bagay na hindi praktikal para sa kanya. Naisip niya kung bakit walang gumagamit ng mas mabibigat na espada, o kung bakit hindi ginagawa ang ibang teknik gamit ang kamao. Iniisip niya kung lumalabag ba ito sa prinsipyo ng sekta. Naisip din niya na maaaring iba ang landas na tatahakin niya kumpara sa Mount Hua. Hindi siya sigurado kung tama ba ito. Sa huli, sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang nais gawin ng kanyang guro at pupunan ang iniwang pwesto nito. Gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Ayon sa kanya, tungkulin ng isang disipulo na ipagpatuloy at higaitan ang landas ng kanyang guro. Nagulat si Baekgyu sa kanyang narinig at naunawaan niya ito, nakita niya na hindi lang talento ang mayroon si Mui, kundi matibay din ang layunin nito. Tumawa si Baekgyu at sinabing ipinagmamalaki niya ang bata na ito, sigurado rin siyang matutuwa si Hyunjo sa mga sinabi ni Mui. Nagpasalamat naman si Mui at napahanga nito ang kanilang leader. Sa sandaling iyon, nawala ang mga alalahanin ni Baekgyu at nakita nito ang determinasyon sa mga mata ng bata. Sinabi niya na ang plum blossom ay mas bumabango sa gitna ng matinding lamig. Kahit mahirap ang sitwasyon, mas lalong tumitibay ang mga tunay na bagay. Inamin niya na pakiramdam niya ay nabigo siya na protektahan ng sekta, ngunit kahit may mga nalagas na bulaklak, may mga bagong uusbong at sisibol. At iyon ang kanyang tungkulin ngayon, ang alagaan ng bagong usbong na henerasyon. Sinabi niya kay Mui na hindi lang plum blossom ang mahalaga sa sekta, at tinanong nito kung bakit ito ang kanilang simbolo. Hindi alam ni Mui ang sagot, sinabi ni Baekgyu na mauunawaan niya ito sa tamang panahon. Bago ito tuluyang umalis,
sinabi ni Baekgyu na nawala rin ang kanyang guro noon. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang nararamdaman ni Muwi, ngunit alam niyang iba-iba ang paraan ng pagdadalamhati. Ipinaliwanag niya na ang buhay at kamatayan ay magkaugnay, at ang katapusan ay isa ring simula ng buhay. Pinayuhan niya si Muwi na huwag ituring na katapusan ang pagkamatay ng kanyang guro, kundi isang bagong simula, isang paraan para ipagpatuloy at ipagdiwang ang kanyang buhay. Nagpasalamat si Muwi sa kanyang mga salita, at muling nagpasalamat sa leader ng sekta. Pagkatapos nito, ay bumalik ang eksena sa nakaraan. May isang lalaking tumawag kay Muwi bilang junior at sinabi na narinig niyang magaling ito sa espada, kahit na mukha naman daw itong mahina. Diretsyong tinanong ni Muwi kung gusto ba nitong mamatay. Sinabi naman ng lalaki na ang pagiging mayabang at padalos-dalos ay nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan. At dito ay ipinakita nito ang kakaibang paraan ng pagsasanay. Sa kasalukuyan, makikita si Muwi na nagsasanay. Gumagawa siya ng pull-ups sa puno habang may nakataling mga troso sa kanyang mga paa. Simple pero epektibo ang paraan na ito, lalo na sa mga baguhan. Naalala nito ang matandang tinatawag na Iron Mountain Fist King. Habang nagsasanay ito, may isang disipulo na tumakbo papunta sa kanya. Sinabi nito na hindi daw ito ang oras para magsanay. Nagtaka si Muwi kung bakit ito nagmamadali. Ngumiti ang babae at sinabing panahon na daw, ipinatawag siya ng sect leader para bumaba ng bundok. Lumipat ang eksena kung saan, bumalik tayo ilang araw sa nakaraan. Nagpupulong ang sect leader at ang mga nakatatanda sa isang gusaling nasira matapos ang nangyaring kaguluhan. Napag-usapan nila ang problema tungkol sa third generation disciples. Ayon sa isang elder, huli na sila at kailangan na nilang kumilos agad. Sinabi ni Baekgyu na dapat noon pa daw sila tumanggap ng mga bagong disipulo, pero naantala ito dahil sa Shaanxi Massacre. May nagmungkahi na kumuha muna daw sila ng mga disipulo mula sa outer sect, upang maipakita na maayos pa rin ang kalagayan ng Mount Hua, ay sumang-ayon naman si Baekgyu sa mungkahi ng isang elder. May isa namang elder na nagsabi na kailangan din nilang tingnan ang kalagayan ng Shaanxi outer sect at posibleng may ibang grupo daw na sumusubok pumalit sa kontrol doon. Napagtanto ng sect leader na hindi na nila pwedeng ipagpaliban ang usaping ito. Ipinaliwanag na ang mga outer sect ay mga lugar sa labas ng Mount Hua na nagtuturo ng kanilang martial arts at nakadepende daw ang lakas ng mga ito sa reputasyon ng pangunahing sekta. Dahil sa nangyaring massacre, hamina na daw ang impluensya ng Mount Hua. Dahil dito, nag-aalala ang ibang outer sects, lalo na ang nasa Shaanxi. Alam ni Baekgyu na kailangan nilang magpadala ng mga disipulo, para makita ang sitwasyon at mapanatag ang mga ito. Iminungkahi nito na magpadala ng second generation disciple para maranasan din nila ang mundo ng mulim. May ilang sumang-ayon, pero may nag-alala dahil magulo pa daw ang sitwasyon sa labas ng sekta. Iminungkahi ng leader na piliin ang pinakamahuhusay nila na disipulo. May nagtanong kung ang tinutukoy daw ba ay ang 3 flowers ng Mount Hua. Pagkatapos, ay sinabi ni Baekgyu na ipadala daw si Muwi. Nagulat ang ibang elders dahil naalala nila na dati ay sugatan pa ito at mukhang wala din ito sa kondisyon. Ngunit sinabi ng sect leader na malaki na daw ang ipinagbago ni Muwi nitong mga nakaraang linggo at sigurado daw siyang kaya na nito ang misyon. Pagkatapos, ay makikita ang grupo sa Pusong City. Kasama ni Muwi sina Muchol, Mujin, at isang babaeng disipulo. Masaya si Muwi na makalabas ng bundok, kahit simpleng bayan lang ito. Natuwa siya dahil may mabibiling pagkain at inumin. Habang naglalakad sila, may itinuro ang babae, isa itong lutong manok na mukhang masarap. Namangha ito dahil iba ito sa karaniwang pagkain nila. Naamoy niya rin ang iba pang pagkain kaya mas lalo itong namangha. Tinawag siya ni Mujin at pinaalalahanan na suot nila ang uniforme ng Mount Hua, ngunit hindi ito nakikinig at tila abala ito sa pagtingin ng mga pagkain sa lugar. Habang naglalakad, may nakasalubong siya na isang lalaki at nabangga niya ito. Agad naman siyang lumingon at tumingin ng masama. Huminto naman ang lalaki at ang mga kasama nito. Gusto sanang magpaumanhin ng babaeng disipulo, ngunit pinigilan siya ni Muwi. Napansin ng lalaki ang simbolo ng Mount Hua sa kanilang damit at tinanong kung bago lang ba sila sa Jiangho. Sinabi rin nito na dapat daw marunong silang humingi ng paumanhin. Nainis ang babae at sinabing siya ang bumangga sa kanya. Pero iginiit ng lalaki na kasalanan niya iyon dahil hindi daw ito tumingin sa kanyang nilalakaran.
Napansin ni Mui na ang mga lalaki ay kabilang sa isang kriminal na grupo at malamang ay sila ang pumalit sa lugar na iniwan ng Shaanxi Outer Sect. Hindi niya inaasahan na lalaban ang mga ito sa kanila, pero hindi rin niya ito pinansin. Gusto niyang maranasan ng mga kasama niya kung paano humarap sa ganitong klaseng mga tao. Habang nagmamasid, napansin niya na may isang lalaki na bastos ang tingin sa babae. Agad niyang tinutukan ng espada ang mata nito at tinanong kung ano ang tinitingnan nito. Natakot ang lalaki sa ginawang hakbang ni Mui, sinabi ni Mui na alam niyang sila ang unang may kasalanan, at sinadya lang nilang maliitin sila. Dagdag pa niya na nagsimula daw sila ng gulo laban sa Mount Hua. Agad namang humingi ng tawad ang lalaki, pero sinabi ni Mui na hindi niya tinatanggap ang ganoong klaseng tao. Pinagbantaan niya ito at pinaalis agad. Dahil sa takot, mabilis silang umalis at tumakbo. Pagkatapos nito, ay humingi ng tawad ang babae kay Mui, pero sinabi niyang hindi niya kailangan humingi ng paumanhin dahil wala naman daw itong kasalanan. Napagtanto nila na mas mapanganib ang mundo sa labas kaysa sa inaasahan, sinabi ni Mui na maghanap muna daw sila ng matutuluyan at makakain. Natuwa ang babae at nagtanong kung siya ang pipili ng pagkain, pumayag naman si Mui. Napaisip si Mujan at napagtanto nitong masyado siyang nag-focus sa imahe ng sekta at hindi sa sitwasyon. Napansin din niya na si Mui ay laging alerto, para bang sanay na ito sa ganitong bagay. Inakala niya na tinatago lang ni Mui ang kanyang takot para maging sandalan nila. Tuloy pa nito, na alam daw ni Mui kung ano ang mangyayari, kaya ang ibig sabihin daw nito, ay lagi itong nakatuon sa kanyang paligid. Samantala, iniisip ni Mui na kung dapat ba niyang saksakin ang lalaki kanina at pinagsisihan niya daw na hindi niya ito tinuloy. Pagkatapos nito, makikita sila sa loob ng isang kainan. Umorder si Mui ng noodles, gulay, at karne. Habang umo-order siya, napansin ng iba na seryosong nakatingin si Mujin sa tagadala ng order. Nagtaka naman ang kapwa nito disipulo dahil sa kakaibang kilos na ipinapakita ni Mujin. Pagkatapos ay kumain sila ng marami, kahit si Mujin ay nakakain ng 4 na mangkok ng noodles. Sinabi ni Mui kay Muchol na mas kaunti daw ang kinain nito kaysa dati at tinanong kung tinatamad na ba ito sa training. Sumagot naman si Muchol na mas marami lang daw talagang kumain si Mui. Tinanong ng babae kung ano ang susunod nilang gagawin. Ayon sa kanya, hindi daw malinaw ang utos ng sect leader. Tinanong ni Mui kung may kakaiba daw bang nangyari sa araw na ito. Naalala ng babae ang nangyari sa mga taong nakasalubong nila. Ipinaalala ni Mui na binigyan sila ng kalayaan na magdesisyon para sa sarili nila, kaya naiisip niyang patayin ang mga iyon, pero agad naman niya itong binawi at sinabing tuturuan na lang daw niya ito ng leksyon. Nagulat ang grupo sa sinabi ni Mui at napagpasyahan nila na yun na lang ang gagawin. Tinanong ni Mui kung ano ang plano nila, sinabi ng babae na maaari muna silang mag-imbestiga at maghanap ng impormasyon patungkol sa mga lalaking nakabangga sa kanila bago sila magdesisyon. Sumang-ayon naman si Mujin at iminungkahi na mang-alap muna sila ng impormasyon bago kumilos. Sumang-ayon naman ang lahat at ipinagpatuloy ang kanilang plano. Sa huli, inutusan sila ni Mui na mang-alap ng impormasyon patungkol sa underworld hanggang kinabukasan ng gabi. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.